Sang-ayon ka ba sa mga vlogger na ginagamit ang taong mahihirap para lamang kumita ng pera? Kinukuhanan ng video ang ginagawang pagtulong upang ipakita ang kanilang kabutihan? Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa bagay na to? May nagsasabi kasi na okay lang yun, at least nakatulong sila. Pero meron din namang nagsasabi na pwede namang tumulong nang hindi nila kinukuhanan ng kamera. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mahilig manood ng mga palabas sa social media ang isang binata na nagngangalang Gerald. Ang paborito niyang mga panoorin ay yung mga taong tumutulong sa mga pulubi sa daan. Talagang naaantig ang kanyang puso kapag nakakakita siya ng mga ganito, kaya parang gusto na niya ring gawin ang bagay na to. Isang araw ay kasama niya ang kanyang kaibigan na si Jacob, kaya kinausap niya ito tungkol sa kanyang gustong gawin. Pare, napapanood mo rin ba yung mga taong tumutulong sa mga mahihirap? Di ba ang daming nanonood? Parang gusto ko rin gawin ang bagay na yun, sabi ni Gerald sa kanyang kaibigan. Naku pare, ginagawa lang naman nila ang bagay na yun para kumita sila ng pera. Mas malaki pang halagang kinikita nila kaysa sa ibinibigay nilang pera, sagot ng binatang si Jacob. Yun na nga ang gusto ko pare, parang gagawin lang nating puhunan yung mga taong pulubi sa daan para kumita tayo ng pera. Malay mo isang araw ay sumikat din tayo. Nababasa ko ang mga komento ng mga tao at talagang masaya sila kapag nakakapanood sila ng ganitong mga palabas. Paliwanag ni Gerald. Ngunit para kay Jacob ay pwede ka namang tumulong sa ibang tao nang walang kaharap na kamera. Hindi siya sang-ayon sa kagustuhan ng kanyang kaibigan na gagamitin lamang nila ang mga taong mahirap para lamang sa sariling kapakanan. Oo nga at nakatulong ka, pero hindi mo ba naiisip na hindi naman nagmula sa puso ang ginawa mong pagtulong? Masama ang naisip mo pare, dahil kapag tutulong ka sa iyong kapwa, ay dapat hindi ka naghahangad ng kapalit. Hindi mo ito masasabing pagtulong kung ang nais mo lamang ay ang kumita ng pera. Paliwanag ni Jacob. Talagang nagkakapalitan sila ng mga salita at hindi nila akalain na magreresulta ito ng isang pagtatalo. Sige, isang araw, pag kumita na ako ng pera sa aking ginagawa, ay hindi kita tutulungan. Palagi mo nalang hinaharang ang mga gusto kong gawin sa buhay. Kaibigan pa naman kita, pero hindi mo maibigay sa akin ang iyong suporta, inis na sabi ni Gerald. Talagang nalulungkot si Jacob sa mga salitang lumalabas mula sa bibig ng kanyang kaibigan. Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang naman sa iyo na pwede kang tumulong sa iyong kapwa kahit na walang kaharap na kamera. Marami namang ibang bagay ang pwede mong gawin upang kumita ka ng pera, nakayokong sagot ni Jacob. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ng dalawa na umuwi na lamang sa kanilang bahay kaysa humaba pa ang kanilang pagtatalo. Kinabukasan ay pumunta si Gerald sa tindahan ng kamera dahil desidido na talaga siyang gawin ang bagay na to. Tandaan mo Jacob na isang araw ay magiging sikat ako. Maraming tao ang makakapanood sa akin at kikita ako ng malaking halaga ng pera, sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Pinag-aralan mabuti ng binata ang kanyang gagawin at nangutang siya sa kanyang ina ng 5,000 piso upang makapagpasimula siya sa kanyang pinaplano. Nay, pwede po bang makautang ako sa inyo ng pera? Nagastos ko po kasi ang pera ko sa pambili ko ng kamera. Hayaan niyo po at ibabalik ko din po ito sa inyo kapag kumita na po ako sa aking gagawin, pakiusap ni Gerald sa kanyang nanay. At saan mo naman gagastusin ng pera? Bakit naman malaking halaga ata ang inuutang mo sa akin? Nagtatakang tanong ni Aling Amor. Ibibigay ko lamang po sa mga taong pulubi at kukunan ko po ng video ang ginagawa kong pagtulong. Pinapangako ko po sa inyo nakikita po ako ng malaking halaga ng pera kapag ginawa ko na po ang bagay na yun, paliwanag ni Gerald. Ngunit pati na rin ang kanyang ina ay hindi sang-ayon sa balak niyang gawin. Sinabi nito kay Gerald na mag-isip na lamang siya ng ibang gagawin upang kumita ng pera. Naku naman anak, pwede ka namang maggawa ng ibang video. Hindi yung gagamitin mo pa sila para lamang kumita ka, sagot ni Aling Amor. Pati po ba naman kayo, Nay, ay hindi sang-ayon sa aking gagawin? Kayo pa naman ang inaasahan ko tapos malalaman ko na ganyan ang magiging sagot nyo. Dismayadong sabi ng binata. Talagang nakaramdam ng kalungkutan si Gerald kaya balak niyang gawin ang bagay na ito ng mag-isa lamang.
Makikita nyo isang araw, kakainin nyo rin ang inyong mga sinasabi sa akin. Hindi kayo makakatanggap ng pera kahit na isang singkong duling. Natatawang sabi ng binata sa kanyang sarili. Para lamang makapagpasimula siya sa kanyang kagustuhan ay pinagbenta niya sa murang halaga ang motor na bigay sa kanya ng kanyang tatay. Lumipas ang 2 araw ay may puhunan na si Gerald kaya agad itong naghanap ng mga pulubi sa daan. Tamang-tama naman at bigla nitong nakita ang isang matanda na nanghihingi ng tulong. Hi guys! Tulungan natin si tatay dahil nagugutom na po siya. Bibigyan natin siya ng pagkain at pagkatapos noon ay bibigyan pa po natin siya ng pera. Panoorin niyo po ang aking video para marami pang mga pulubi ang aking matulungan, sabi ni Gerald sa harapan ng kamera. Nang dahil doon ay nilapitan ng binata ang mahirap na matanda. Habang nakatutok sa kanila ang kamera ay kinakausap niya ito. Tay, nagugutom na po ba kayo? Gusto ko po sana kayong tulungan para magkalaman po ang sikmura nyo. Nakangiting sabi ni Gerald. Oo, iho. Kanina pa ako gutom na gutom at kailangan ko na talaga ng pagkain. Wala na kasi akong pamilya at higit sa lahat ay matanda na ako. Kaya hindi na ako nakakapagtrabaho. Sagot ng matandang pulubi. Nang dahil doon ay ibinigay ng binata ang binili niyang pagkain at pagkatapos noon ay binigyan pa niya ito ng pera. Tay, ito po ang pagkain at pera. Sana ay makatulong po ito sa inyo. Ako nga po pala si Gerald at handa po akong tumulong sa mga taong kapuspalad. Masayang sabi ng binata. Nang dahil doon ay biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ng matanda. Nagkaroon ito ng pag-asa sa kanyang buhay at hindi nito akalain na may taong tutulong sa kanya. Maraming salamat talaga, iho. Hindi ko akalain na may biglang tutulong sa akin. Pagpalain ka ng Panginoon. Umiiyak na sabi ng pulubi. Pagkatapos ng lahat ay nagpaalam na si Gerald sa matanda. Matagumpay niyang nagawa ang kanyang trabaho. In-upload niya ito sa social media upang mapanood ng maraming mga tao. Hindi niya akalain na sa unang araw pa lamang ay marami na siyang natatanggap na magagandang komento. Talagang masayang-masaya ang binata at talagang ipinagpapatuloy niya ang ganitong gawain. Sabi ko na nga ba, at magugustuhan ng mga tao ang ganitong mga uri ng palabas. Hindi naman nila alam na tumutulong lang ako sa iba para kumita ng pera. Natatawang sabi ng binata sa kanyang sarili. Talagang maraming mga papuri ang kanyang natatanggap. Bumango ang kanyang pangalan sa larangan ng social media dahil nalaman ng mga tao na tumutulong siya sa mga taong kapuspalad. Isang araw ay ang mga tao nang nagkukusang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Sir Gerald, pwede po ba akong makahingi ng tulong? Wala na po kasi akong pera para mapakain ko po ang aking mga anak, sabi ng isang mahirap na babae. Nang dahil doon ay nagmamadaling kinuha ng binata ang kanyang kamera upang videohan ang kanilang pag-uusap. Nay, ano nga po ulit ang sinabi nyo? Pakunwaring tanong ni Gerald. Manghihingi po sana ako ng tulong para mapakain ko po ang aking mga anak. Sana po ay matulungan niyo po ako. Muling sabi ng babae. O sige Nay, hindi ko talaga mapapalampas ang ganitong mga klase ng paghihirap. Ako po si Gerald at handa akong tulungan ang mga taong nangangailangan. Sagot ng binata. Nang dahil doon ay binigyan niya ito ng 2,000 piso at pagkatapos noon ay isinama pa niya ito sa isang kainan upang pakainin ang mga anak ng babae. Talagang kinukuhanan niya ng kamera ang lahat ng pangyayari at lumipas lamang ang ilang oras ay nagpaalam na siya. Pagka-upload pa lamang niya ng video sa social media ay maraming tao na agad ang nakapanood ng kanyang ginawa. Talagang maaasahan ng taong katulad ni Gerald. Sana ay dumami pa ang mga taong katulad niya. Komento ng isang tao sa social media. Dapat tinutularan siya ng mga tao, mga bagong bayani sa makabagong panahon. Komento naman ng isang babae. Habang nagbabasa si Gerald ng mga komento ay talagang natutuwa siya sa nangyayari sa kanyang buhay. Sa unang buwan pa lamang ay sumweldo na siya ng mahigit sa 100,000 piso. May mga nagpapadala din sa kanya ng pera para itulong sa mga taong pulubi sa daan. Halos 12,000 lang ang nagastos ko sa pagtulong, pero sobra-sobra pa ang perang kinita ko. Talagang madaling mauto ang mga tao, at kapag nakakita sila ng pagtulong, ay agad kanilang pupurihin. Masayang sabi ng binata sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya binigyan ng kahit na kaunting sweldo ang kanyang nanay, dahil noong nangungutang siya ay hindi naman siya nito binigyan ng pera. Anak, baka naman makapag-ambag ka sa mga gastusin natin sa bahay.
Kahit bayaran mo lamang ang kuryente at tubig? Tanong ni Aling Amor. Bakit naman ako mag-aambag dito? Hindi nga po kayo nagtiwala sa akin na pwede akong kumita ng malaking halaga ng pera. Pabalang nasagot ang binata. Talagang walang balak si Gerald na tulungan ang kanyang sariling ina at tuwing nakakasalubong niya sa daan ang kanyang kaibigan na si Jacob ay hindi niya man lang ito tinitingnan. Gerald, di ba magkaibigan tayo? Bakit parang hindi mo na ako pinapansin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tanong ni Jacob. Anong wala? Di ba hindi ka sumang-ayon sa akin? Tapos ngayon lalapitan mo ako kasi alam mong kumikita na ako ng malaking halaga ng pera. Nakasimangot na sagot ng binata. Simula noon ay kinalimutan na ni Gerald ang kanyang kaibigan na si Jacob. Mas mahalaga na sa kanya ang ginagawa niyang pagtulong sa mga pulubi dahil dito siya nagiging masaya nang dahil sa pera. Lumipas lamang ang isang taon ay nakapagpatayo agad ng sariling bahay ang binata at nakabili na rin ito ng kanyang sariling sasakyan. Talagang sa maikling panahon lamang ay biglang nagbago ang kanyang buhay nang dahil sa dami ng nanonood sa kanya. Napili niyang iwan ang kanyang sariling ina at kaibigan para lamang sa pangsariling kapakanan. Nakatulong sa ibang tao, ngunit hindi matulungan ang mga taong naging malapit sa kanya. Isang araw ay muling lumabas si Gerald para gumawa ng mga palabas na panonoorin ng mga tao. Naghahanap siya ng mga pulubi na pwede niyang matulungan. Ilang sandali pa lamang ay nakita niya ang isang bata na nagtitinda ng sampagita. Ineng, nag-aaral ka pa ba? Gusto mo bang manatili sa pagtitinda ng sampagita? Tanong ng binata. Hindi na po ako nag-aaral dahil kailangan ko pong tulungan ng aking nanay. Ang lahat po kasi ng kinikita namin ay kumakasya lamang sa pagkakain po namin sa pangaraw-araw. Sagot ng bata. Nandito ako para tulungan ka. Kung gusto mo mag-aral ay ako na ang bahalang magpaaral sa'yo. Sabihin mo ito sa nanay mo at babalikan ko kayo. Nakangiting sabi ni Gerald. Maya-maya lamang ay lumapit na sa kanila ang isang babae at ito pala ang ina ng bata. Napansin kasi nito na kinakausap ng binata ang kanyang anak. Di ba, kayo po si Gerald? Yung napapanood ko po na tumutulong sa mga mahihirap? Masayang tanong ng babae. Opo, at nandito po ako para tulungan kayo. Gusto ko sanang pag-aralin sa eskwelahan ng inyong anak at ako na ang bahala sa lahat ng babayaran. Sagot ng binata. Nang dahil doon ay masayang-masayang isang ina dahil makakapag-aral na ng libre ang bata. Tinanggap nito ang alok ng binata kaya lumipas lamang ang ilang buwan ay nakapasok na ito sa eskwelahan. Isang araw ay bigla namang tumawag sa kanya ang kanyang kaibigan. Hindi naman pinansin ng binata ang kanyang telepono dahil ayaw nitong makausap si Jacob. Tumatawa pa si Gerald dahil alam niya sa kanyang sarili na hihingi lamang ito ng tulong sa kanya. Manigas ka, hindi na kita kailangan dahil sikat na ako. Mananatili kang mahirap Jacob samantalang ako ay nagpapakasarap sa dami ng aking mga pera. Natatawang sabi ng binata sa kanyang sarili. Talagang sarili na lamang niya ang kanyang iniisip at hindi niya sinasagot ang mga tawag ng ibang tao na hindi naniwala sa kanya. Si Jacob naman ay pilit na hinahanap ang kanyang kaibigan. Isang linggo na itong nagtatanong-tanong sa mga tao kung nakikita ba nila ang binata. Ngunit sa sandaling ito ay naabutan niya si Gerald na gumagawa ng palabas at may kausap ito na isang matandang pulubi. Gerald, may sasabihin lang ako sa'yo. Sana naman ay pakinggan mo muna ako. Nagmamadaling sabi ni Jacob. Saglit ay isinara ng binata ang kanyang kamera dahil ayaw nito na makita ng mga tao ang pag-uusap nilang dalawa. Ano bang kailangan mo? Umalis ka na nga. Dahil hindi naman kita kailangan. Pabalang nasagot ni Gerald. Pero pare, ang nanay mo, wala na siya. Matagal na kitang hinahanap para ibalita sa iyo ang bagay na to. Palagi din kitang tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Naluluhang sabi ni Jacob. Bigla namang kumabog ng malakas ang puso ni Gerald. Nalaman nito na nailibing na ang kanyang nanay nang wala siyang kalam-alam. Ano? Bakit? Nagkasakit ba siya? Tara samahan mo ako at puntahan natin siya. Nagmamadaling sabi ng binata. Nang dahil doon ay agad silang pumunta sa sementeryo. Nakita niya ang libingan ng kanyang nanay na napakasimple lamang ng pagkakagawa dahil wala naman itong pera. Hindi malaman ni Gerald ang kanyang gagawin dahil huli na ang lahat. Kahit anong kapatawaran pa ang hingin niya kay Aling Amor ay hindi na siya nito naririnig pa. Nay, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Nagawa ko pong kalimutan kayo nang dahil sa pera.
Kasalanan ko po ang lahat ng ito dahil hindi ko man lang nagawang sagutin ang mga tawag niyo sa akin. Kung nadala ko lang po kayo sa ospital, hindi sana ay buhay pa po kayo. Umiiyak na sabi ni Gerald. Halos mapalhod ang binata sa kanyang kinatatayuan. Paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa isang tao na hindi ka na napapakinggan. Lumipas sa mga buwan ay nalaman ng mga tao na peke lamang ang kanyang pagtulong. Ginagamit niya lamang ang mga taong lansangan upang pagkakitaan. Isa rin po ako sa nabiktima ni Gerald. Habang nagtitinda ng sampagitan ang aking anak, ay bigla niya itong kinausap. Pag-aaralin niya raw sa eskwelahan ngunit pagkatapos ng lahat ay hindi na ulit nagparamdam. Sabi ng isang babae. Ako din po ay tinulungan ni Gerald, pero ang sabi niya sa akin ay umiyak daw po ako para mas marami daw pong tao ang manood sa kanyang video. Dagdag ng isang matandang lalaki. Nang dahil doon ay maraming tao ang mga nagalit sa kanya. Hindi na siya hinahanga ng mga ito nang dahil sa kanyang kasinungalingan. Nalaman din ng mga tao na pinabayaan nito ang kanyang sariling ina habang siya ay tumutulong sa iba. Wala itong ibang iniisip kundi ang kumita lamang ng pera. Dumaan ang mga araw ay hindi na siya nakakapagawa ng palabas dahil puro masamang komento na lamang ang kanyang nababasa. Jacob, masamang tao ba ako? Bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? Umiiyak na tanong ni Gerald. Hindi ka masamang tao pero hindi lang naging magandang nagawa mo. Kinalimutan mo ang mga taong malalapit sa'yo para lamang sa pera at tumutulong ka lang naman sa iba sa harapan ng kamera. Pero Gerald, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magbago. Pangaral ni Jacob. Simula noon ay tumutulong si Gerald sa mga taong lansangan ngunit hindi na siya gumagamit ng kamera. Nalaman niya sa kanyang sarili ang tunay na pagtulong. Ang pagtulong na nagmumula sa puso na walang hinihinging kapalit. Simula noon ay gumawa ulit siya ng video na humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga nagawa. Nagtayo na lamang siya ng isang maliit na negosyo upang ito ang pagkakitaan ng pera. Jacob, patawarin mo ako dahil hindi kita pinakinggan. Oo nga at nagkapera ako pero nawala naman si nanay ng dahil sa akin. Malungkot na sabi ni Gerald. Walang problema dahil kaibigan pa din kita. At higit sa lahat ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Nakangiting sagot ni Jacob. Lumipas ang mga buwan ay nalimutan na ng mga tao ang kanyang nagawa. Nagkaroon siya ng panibagong buhay at hindi na niya ginagamit ang mga taong lansangan para lamang kumita ng pera. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na nyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.